Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at na makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman po ninyong iniibig ko kayo," ani Jesus. "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaito siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at tumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung papaano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga minamahal, ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Palakpan po natin ang Panginoon. Welcome po sa Mission Filipino 2014. Sa ilang araw na ba tayo? Ika-4 na araw, purihin natin ang Panginoon na mas malakas. Glory to God. Kung kayo po ay nabe-bless, mga kapatid, which I am sure you are, sigurado ako, nabe-bless po kayo ng Panginoon. Hindi dahil kay Father Gerald, kundi dahil po sa Panginoon. Ang ganda naman ng ano natin, may payong pa, oh. Talagang mainit kasi masyado, kailangan ng payong. Bakit dito wala? Okay. Anyway, if you are blessed, which I am sure you are, it's not by my power, but by the power of God. Kaya po makikita niyo po, lumalakad-lakad ako sa palipaligid dyan, nakikita niyo ako. Hindi kasi ako yung special. Ang special kasi, siya. Hindi po yung toldang yan, sa taas pa. Ayan, ha? Okay, mga kapatid, papakilala ulit ako. Ako po si Father Gerald Metal. Anchor po ako ng Healing Touch sa Veritas. Radio Veritas pa nagpicture sa akin yan, ha? Tsaka, sabi nila pinotoshop daw. Hindi ho. Anyway, pakinggan po yan, 7 to 10 po sa UAE time. Ito pong time na to. Ito po yung time na to na kaya gusto kong makinig po ng Healing Touch ngayong gabi. Kaya lamang po, nandito ako yung nagsasalita ngayon. So, ito pong oras na to, pag uwi po ninyo, pag wala na Mission Filipino, download lamang po ninyo sa inyo pong mga Android phone, ang Philippines Radio Veritas apps. Meron po tayong apps. Pero ang recommended ko po, na yung kitang-kita nyo po para merong video, ay yung Philippines Live TV sa Android phone. Sa mga ano po ninyo, yun po yung nagwo-work. Sigurado po ako doon. Tapos, piliin lang po ninyo yung icon ng Veritas 846. Pag-click po ninyo, click lang nyo po yung play, yung ganon, yung triangle. Tapos, video stream na po sa inyong Android phone. Kung hindi po Android ang yung telepono at iPhone, hindi ko alam kung paano gagawin. Meron po yung paraan na may kinikwento sa akin ng friend ko, mukhang may bayad yata yung sa iPhone para marinig ang kayang-kaya niyo mabayaran yun, mga ilang dirham siguro lang yan. Okay, so mga kapatid, may Facebook po tayo. Yan po yung, nasaan yung Facebook? Number 4, the slide. Ang Facebook po natin, mga kapatid, ay Gerald Bacal. Yan, ha? Metal po kasi apelido ko, kaya Bacal naman po ngayon. Ha? Puno na po yung Gerald Metal, 5,000 na po siya. Ito po yung, dito ko po nilikha po siya actually, naggumawa po nito mga taga
taga-Alain. Ayan. Tapos po, para po sa community natin dito. So, balitaan po tayo, kwentuhan tayo, through or pag on-air po kami, mga kapatid, pag on-the-air po kami sa Radio Veritas, just, anong gagawin lang po ninyo, mga kapatid, click lang po ninyo, mag-message po kayo doon, babasahin ko po on-the-air yung pong prayer petitions, request, pwede po kayong sumali sa, healing and counseling po yan, pwede po kayong humingi ng payo, pwede rin po kayong, magkwento, pwede rin po kayong mag-share, pwede rin po kayong magpayo doon sa mga may problema, etc. Babasahin ko po yan lahat. Pwede rin po kayo from UAE, pwede po kayong tumawag. Mag-Skype lang po tayo, no? Tapos sasaksak ko lang, madali lang po, cellphone lang ginagamit natin, Ang technology po natin, hindi lang po high-tech, simple tech na po tayo ngayon. Okay. Patron po natin ngayong gabi, mga kapatid, ang isa po sa mga paborito ko rin, si Saint Mary Magdalene. Nasaan na siya? Hello, Saint Mary Magdalene. Ayan, Saint Mary Magdalene. Ang babae pong tinanggalan ng pitong sakit yata, sabi nila. 7 demons, 7 devils. Mari pong 7 demonyo, 7 sakit, o mari pong inaalihan din siya, o 7 kasalanan. Sabi nila 7 capital sins. Whatever it may, mga kapatid, ito po siya po yung nakilala sa pamamagitan ng kanyang paghugas ng kanyang luha sa paa ni Jesus. Ginawa rin ito ng babaeng nangangalunya, no? Pero kaya sinabi, isang babaeng nangangalunya ay si Maria Magdalena. Pero may nagsasabing hindi naman daw. May nagkikwento rin, ayon sa chismis, si Maria Magdalena daw ay si Maria din ng Betania, na kapatid ni Lazaro, na kapatid ng isa pa, si Marta. Oo. At wala daw siyang ginawa kundi makinig sa ating Panginoon. Pero ayon sa pag-aaral at pagsasaliksik, mga kapatid, iba daw itong si Maria Magdalena kay Maria ng Betania. Iba pa siya, no? Pustahan ko sa inyo, mga kapatid, pag meron ng prosesyon dito sa UAE, marami nang dito mga santo, no? Maghihilera na yan. At may Mary Magdalene dyan, Chuck. Okay. Among alam niyo, maintriga po itong buhay ni Maria Magdalena, no? Sabi ni Leonardo da Vinci, sabi ni Dan Brown, siya daw ang girlfriend ni Jesus, no? Girlfriend. Tapos daw sa mga Katoliko daw, siya daw ay binaba ang ranggo, parang ginawa daw siyang babaeng may letter P. Babaeng mababa ang lipad. Pero mga kapatid, si St. Mary Magdalene ay tunay nga pong very close. Merong na-miss si Dan Brown doon sa kanyang novel. No? Ang na-miss niya na si Mary Magdalene lang ang tumawag kay Jesus sa pangalang ito. Meron pong magsasabi, siya lang pong tumawag ng Rabboni. Thank you po, brother. Rabboni, my sweet Lord. Na-miss niya yun sa kanyang aklat. Pwede niyang sabihin na yun ang indicator na special si Mary Magdalene. Anyway, buti na lang din niya nakita. Let me tell you po, mga kapatid, si Mary Magdalene po ay really special sapagkat siya lang po among the women disciples, aside po kay Mama Mary, ang tumayo sa paanan ng krus. Very popular po siya. At take note, mga kapatid, nung muling nagbuhay ang Panginoon, ayon po sa ating pong tradition, it was Mary, but ayon sa po sa Ebanghelyo, si Maria Magdalena ang unang nakakita kay Jesus at pinilit niyang yakapin. No? Siguro, niyayakap niya talaga, oops! Hands off. Kaya, na-inspire ang ating pong national hero, Jose Rizal, na tawagin po ang kanyang unang nobela na Noli Me Tangere. Ayun. Yun po talagang pronunciation sa Latin. Yung Spanish, Noli Me Tangere. Pero ang Latin po niyan talaga, Noli Me Tangere. Do not touch me. Do not touch me, ha? Do not touch me. Okay. Tapos po ito pong si Mary Magdalene na to, ay, alam niyo, mga kapatid, no? Tayo pong hindi natin napapansin sa history to, no? Lagi lang binabanggit yung separation of church and state, etc., etc. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, na ang simbahan po ay may malaking bahagi sa Philippine Revolution? Alam niyo po ba yon? Yes. Una po muna sa lahat yung Gombursa, no? Inspired ang revolution po dyan. At ang unang revolution naganap po sa loob ng simbahan. Inside. Tsaka na natin pag-uusapan niya, hindi naman ako historian. Pero anyway, mga kapatid, at ang katipunan po natin, ito hindi masyadong napapansin. Maging yung movement ni Trillanes, ang tawag nila dyan, Magdalo. Yung other faction ng katipunan. Yung Magdalo po, FYI po ito, mga kapatid, Magdalo, ay galing po yan kay Magdalena. Bakit po? Ang patron kasi sa Kawit, Cavite ay si Santa Maria Magdalena. Yung lugar na pinagsimulan ng ating pong Philippine Republic.
Pinangalan po talaga yan. At ang tawag nila sa faction ng Katipunan doon ay Magdalo. Galing kay Magdalena. Yan po ang story. Malaking role si Mary Magdalene sa buhay natin. Ano? So, ito po si Maria Magdalena. Ang ating pong element of the night is oil. Give me oil in my lamp, keep it burning. Diba, no? Ano po ang oil? Kailangan po yan nung araw, yan po ang pang-fuel, pang-parikit. Pangningas, ayun. Pangningas ng ating pong mga kandila nung araw. Ngayon, alam nyo sa halahala, nagtitipid na po kami sa kandila kasi wala ko kami pambili. Kaya po kumukuha kami ng langis, nilalagyan ng asin sa loob, nilalagyan ng mitsa, kandila na. Ayun. Kaya lang, minsan clumsy po ako, nasisipa ko yung kandila. Pang! Basag! At pabibili ng sila itong bago. Ito po yung kandila. So mga kapatid, oil kailangan. Remember 10 virgins? Okay, tama-tama po ito. Ito pong magtutulak bukas sa ating pong gagawin. Ay, hindi pala bukas. Sa last night pala natin. Ito pong magtutulak sa last night. Magdadala po tayo ng, hindi ko alam, ipoprovide. Magdadala rin po kayo ng candle. Gagamitin po natin yan. Tea candle po yan. Ano? Gagamitin natin. Meron po tayong special night sa last night. Dalhin po ninyo. Sayang, baka hindi po nyo ma-miss po ninyo. Huwag nyo pong, parang simbang gabi, huwag po kayong papalya. Kasi every night may special blessing, may special song din po tayo every night. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ito na po siya. Ang title niya ay Lula Lay. Sayang din natin napapractice, nagagamit ulit yung iba. Ayan. Babanggitin ko muna po ang words na may kasamang tono. Lula, 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 lay. Lula, 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 lay. Lula, 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 lay. Lula, 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 lay. Pwede ko ba maimbitahan ng mga sakristan kung magaganda at pogi? Dito kayo? Ayan. Kasi pag tinitingnan niyo ako, hindi kayo may inspire. Pero pag merong youth na gumagal, hindi kayo dalawa, tumayo na kayo dyan. Ito po ang action. Madali lang, ha? Siyempre, gaganyo po muna ang kaliwa ninyo. So, hindi itong side. Ito lang po. Lula, 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 lay, lula, 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 lula. Kakantahin ko lang muna, ha? Lula, 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 lay, lula, 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 lay. Lula, 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 lay. Lula, 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 lay. Ito po siya. Put your right hand in. Put your right hand out. Exaggerate. Exage nyo ha. Exage. Put your right hand in. Ganun talaga. Put your right hand out. Yan. Put your right hand in and shake it all around. Tapos ito. Do a little dancing and turn around and let us praise the Lord. Ingat na po, baka masipahan nyo katabi nyo, ha? Tapos sunod, put your left hand in and out. Tapos po, put your right foot in, put your right foot out, and shake it all around. Yan. Tapos left naman. Tapos po, put your body, ito po yung last. Talon po yun, talon. Put your body out, put your body in, and shake it all around. Ganda, ha? Huwag mahihiya, mga kabataan. Dito kayo, ha? Sasabay lang naman kayo sa akin, huwag kayong mag-alala. Isa pa raw sabi, sasabay lang. Uy, gitna. Kailangan makita ka ng lolo mo sa video. Ito po sa Kristan na ito, mga kapatid. Tsaka saan yung kisa? Yung lolo po niya, presidente ko po ng Parish Pastoral Council sa Halahala. Yung lolo niya. Saan yung isa pa? Kapatid, yung kapatid mo. Ay siya, tsaka siya. Yes. Matutuwa ko yung pag nakita ko. Hindi ko kayo sarapan. Yan. Already! Yan, magagaling ang choir natin. Ready? Are you ready there? Rise! Are you ready there? Don't rise because you're already standing. Lula, 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 lay. Lula, 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 lay. Hey! Lula, 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 lay. Lula, 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 lay. Put your right hand in. Put your right hand. Lakasan nyo. Hand. And. Lakas. Go. Do a little dancing and turn around and let us praise the Lord. Lula, lay. Go.
Lula, 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 le. Lula, 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 le. Hey! Lula, 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 le. Lula, 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 le. Put your left hand, put your left hand, put your left hand, and shake it all around. Do a little dancing and turn around. And let us... Dalawang kamay na. Yes, go! Lula, 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 lula. I'm watching in the back. Go! Huwag kayong mahiya. Lula, very good. Woo! Lula, 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 le. Lula, lula, lula. Paa naman. Put your right foot. Put your right foot. Put your right foot. And shake it all around. Do a little dancing. Mas yanong dance. Turn around. And let us praise the... Show it, guys, for the Lord. Lula, 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 le. Lula, lula, lula. Yes! Lula, lula, lula. Pwedeng may adlib po yan. Lula, lula. Ano kasunod? Put your left foot in. Put your left foot. Put your left foot in. And shake it all around. Do a little dancing, turn around, and let us praise. Shout it, brothers! Lula, lula, lula. Lula, ah! Lula, lula, lula. Hey! Lula, 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 lula. Body na ba kasunod? Dale. Put your body! Put your body! Put your body! And shake it all around. Do a little dancing and turn around. And let us praise the Lord. Last one. Lula, lula, la. Lula, 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 le. Hey! Lula, lula, lula. Slower. Lula, 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 le. Glory to God! Purihin natin ang Panginoon. Woo! Thank you, guys. Galing, di ba? Kayang-kaya. Mga nagbabanda mo yung balang araw, dong. Mas magagaling pa yan sa atin. Okay. Review muna. Ang topic po natin ay kabit ng sampid. Ayan. Pang-ano po yan sa pag-teleserye natin, kabit ng sampid. Anong meron po sa mga taga Abu Dhabi? Marami pong kabit. Sorry. Let's face it, mga kapatid, ang lakas ng temptasyon. Yes or no? Yes. Mas hinandyan na ang asawa mo, nakakakita ka pa ng mas maganda sa asawa mo. Yes or no? Yes. Mas maganda ang magwapo ang mister mo, mas gwapo ang mga lokal. Mas gwapo ang mga Indian. Okay. Hindi naman. Mayroon tayong angking kagapuhan at kagandahan. Lamang po ang tukso talagang tukso. At mga kapatid, ito po ang pag-uusapan po natin. Ito po, ang subtitle po niya ay Attachments and Obstructions. Ayan. Yan po sa ilalim. Kaya papalitan nyo na po yung title, alisin nyo na po yung main. Kaya nakita ko po sa Facebook, inalis nyo na yung lihim ni Helena Cruz. Nakalagay na Secrets of the Cross. Yun po kasi talaga ang title niya. At ang totoong title po nito ay Attachments and Obstructions. Magre-review muna po tayo yesterday, sa mga last days po natin. Ang ating pong, ano po yung topic natin kahagabi? Joy of nothingness. Galak ng pagwawala. Okay. Hindi po nagwawala, ha? Pagwawala. Dalawa pong aspeto ng pagwawala, mga kapatid. Ang pagwawalang selfish at ang pagwawalang pagbibigay ng sarili. Ang ibig sabihin po natin, yung second meaning ng pagwawala. The self-giving, kahawig po ng pagbibigay ni Kristo ng kanyang buhay. Mga kapatid, sa totoo lamang po, ito ang seventh secret. The seventh secret of the cross. So, hindi po siya 6 secret lamang, kundi 7. Kaya po mga kapatid, pag meron po tayong, sundan muna natin to. At ang nothingness po is the most powerful force in the world. Alam niyo po ba, sa universe actually, sa universe, mga kapatid, ang black hole ay ang pinakamalakas daw na puwersa sa buong sansinukob.
it has the ability to bend light. And sabi nila, not even time. Ibig sabihin, kung yung mga bagay na hindi natin nabe-break, no? Ay nabe-break ng black hole, this must be a force. At sabi nila, itong black hole na to ay talagang wala absence of light, kaya black. Hindi makikita sa telescope, hindi makikita ng video. Yan, ano? Black hole. Kaya kung ako yung mukhang black hole, I will not appear there. Yan, okay. Yan po ang black hole. Okay. So, nothingness is the most powerful force in the world. It is when we are nothing. Ito po yung principle sa Christian principle natin. If you are nothing, then you have everything. Kaya minsan hinahabol natin si Mister pag siya'y nakakaamoy ka na ng ibang naamoy. Dati, amoy pabango ng lalaki ang naamoy mo sa kanya. Pag umuwi na siya sa gabi, amoy pabango na ng babae. Nagagalit ka sa kanya, siguro may kasama ka sa kotse, kaya pabango mo babae. Yung pala, nagbabago na pala siya ng gender. Sorry pala. Anyway, patawarin. Minsan mga kapatid, pero anong gagawin ni Mrs.? Let's say babae po, hindi lalaki ha. Ganun din na rin. Let's say, medyo nag-iiba-iba na ng konti ang, dati pagkatabi mo si Mister, parang sweet na sweet siya. Ngayon, pag lalapit siya, yung kiss man lang. Wala bang kiss? Anniversary, nakalimutan. May busy siya, inintay mo. Birthday mo, talagang pinaghandaan mo pa yung birthday mo. Para maalala niya. Dati na meron pa siyang pa-surprise na party. Ngayon, inabot na ng 1 minute before 12. Ay, birthday mo pala. Tapos na, lipas ang birthday mo, nakalimutan ng asawa mo. Ang feeling bad, di ba? No? Minsan ganyan po nangyayari sa buhay natin. And yet, anong gagawin mo, Mrs.? Ayun, the power of nothing. Yan, the power of nothing. Ano po yung power of nothing, mga kapatid? Minsan mahirap i-explain siya, pero it's when we are really nothing before Him. Siyempre, lumulusot ng paningin niya. One day, kasamahan niyo po ng power of the Word, one day, marirealize niya, mahal na mahal ako ng misis ko. Gusto ko nang mag-file ng annulment. Ayun, annulment dito sa misis ko at sumasama na ako sa kabit ko. Misis ko naman, parang baliwala sa kanya. Pero siyempre nasasaktan ka. Pero pinakita mo pa rin siya ng magandang asal. Umuwi ng bahay, pag umuwi ka pa minsan-minsan, nagsiserve pa rin ng breakfast. Anong gusto mo? Nagsiserve mo pa rin ang paborito niya, sinigang. Pagtalikod mo, lumuluha ka. Mamatay ka na sa ginagawa mo sa akin. Pagingiti ka pa rin sa kanya, abot mo sa kanya. Tapos, isang araw marirealize niya, hindi ginagawa to ng kabit ko. Ang gusto lang ng kabit ko, laging kumakabit. Ang gusto lang ng kabit ko, yung 3-letter word. Umaga, hapon, gabi, puro yung 3-letter word na may X. Umaga yun. Hapon yun, gabi yun. Kaya ang mukha na siyang sex organ. Ay, sorry. Anyway. Pero ito ka pa rin, nagsaserve ka pa rin sa kanya. Then masasabi niya, pwede ba magbalikan na tayo? Kasi wala nang nagsisilbi sa akin eh. Very beautiful. This is nothingness, no? Nothingness. Meron pong magandang kwento itong isang artista natin na naglako yung kanyang husband. Huwag na natin banggitin dito. Naglako yung kanyang husband, panong bumalik, baldado na, inalagaan pa rin niya. Siya yung kumikita, inalagaan pa rin niya until that person dies. That's a good example. Bihira na po sa mga artista ngayon yung ganong modelo na bumalik ang mister mo pagkatapos niya maglilo sa'yo at pag binalikan ka niya, andyan ka pa rin. That's nothingness. Yan po yung pagwawala. Parang sasabihin sa'yo ng mga kaibigan, Mare, ang tanga mo. Pero mga kapatid, ikaw ang pinakamatalino at marunong na babae sapagkat nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Nothingness is, ano pong nothingness mga kapatid? Sorry. Ito po yung secret of the secret ingredient, nothing. Ito po yung secret of the secret. At dun sa paborito natin, kung paano na hindi ko napapapanood sa inyo, tinignan niya yung scroll, and there was nothing there but His image. It's actually, next slide na po tayo, self-knowledge.
Nothingness is just simply kilala mo ang sarili mo. Kaya ano man ang sabihin sa'yo, basta kilala mo ang sarili mo, kampante ka. Okay. Ano po ang humility? Ito po yung ibig sabihin humility. Hindi po yung sobrang taas, hindi rin po yung sobrang baba. Yung sakto lang. Ayan. Pero mga kapatid, minsan sumusobra din. Kasi lalo na pag may mga taong nagsasabi sa iyo ng mga masasamang salita, alam mo niyo, sa business world, sa buhay natin, sa corporate world, sa society natin, people are stepping on each other. Pinipilit pabagsakin yung tinatawag nating talangka mentality. Amen? Meron po niyan, no? Tapos, kinuwento natin to dun sa, the Hope for the Flowers, yung mga caterpillars stepping upon each other para umakyat sa pinnacle of success. Pag-akyat mo is just empty. It's nothing there. Pag nakit nyo na ito, marami sa inyo nakit nyo yung pinnacle of success. It's nothing. That's why this nothingness can only be filled by the wings of Jesus Christ para maging paru-paro po kayo. Next po mga kapatid, yan. Self-nothingness is acknowledgement of the other power. Ito po ang problema sa society natin ngayon. Hindi na kinikilala na may Diyos. Merong makapangyarihan na hindi natin kayang abutin ng kamay. At araw-araw, mga kapatid, if we are nothing, sabihin po dun sa Diyos na yan, Lord, thank you. Lord, thank you. Huminga ka ngayon, salamat po. Alam nyo, marirealize lang natin na mahalaga ang pagtibok ng puso kapag minsan nagkakaroon na ng palpitation. Mga ganun na siya, no? Abnormal na ang takbo. Kaya yung mga normal pa ang takbo ng puso, ay by the way, bago ko pumunta rito, sinabi po ng doktor na meron daw akong problem sa heart. Kinakabahan ako, baka hindi ako makarinig, pero nililihim ko po sa kapad yun, no? Hindi ko sinasabi. Hindi ako pwedeng tumalon-talon ginagawa ko. Hindi ginagawa ko ngayon. Patalon-talon. Bawal po yun, sa doktor. Pero mga kapatid, sabi sa, sino ba mas makapangyarihan? Doktor o ang Diyos? And I'm here, standing, running. At meron pong pinagaling pa ang Panginoon, pinapagaling si Lord dito. Lumapit po sa akin kanina. Nalimutan ko pangalan. Hindi ko natanong ang pangalan, sorry. Anyway, sabi niya, Father, paghawak po, the following day, wala na po siyang, maganda na yung diagnosis ng doktor. And this is not my power. The power of the great nothing, Jesus Christ. At pagsabi niya, nothing. Sa mga Japanese, ang tawag po nila dyan, dalawang word, mu. Sabi natin, wala. O sa Spanish, nada. Pag meron pong mga nangyayari pong event sa paligid po natin, just say the word, nothing. Pag natatakot kayo sa dilim at parang may multo, nothing. Ay, meron po akong pinay-over na doktor, ha? Actually, doktor ko po siya. Doktor ko sa diabetes sa San Mateo. Tapos, meron daw siya, basta may nangangati-ngati raw siya sa kanyang katawan. Kaya sabihin, pero wala naman din naman siya makikilala. No? Meron daw may kumakalabit siya. Kasi gwapo siyang doktor, siguro medyo may pagkababaero. Baka daw siya kinukulang nung dating mga past chicks niya. Meron daw kumakalim, parang daw kumukurot dun sa kanyang balls, gano'n, Huwag siya sasabihin, ha? Anyway, to cut the long story short, parang wala siyang minsan nakita ko sa mga nakagano'n, kulala lang siyang gano'n, no? Sabi, Dok, di mo ako nakikita. Ako yung pasyente mo. Father. Ganun na siya hanggang pinatawag niya ako minsan. Tapos parang may sumusunod-sunod daw, gano'n. Sa konting exorcism, konting dasal-dasal. Mga demonyo, maglayasan kayo dyan. Layas. Ano niya. Yan, Pero may sinabi ko sa kanya, itong secret of the secret. Hindi pa lang to secret. Actually yun, hawig. Secret of the secret. Ito, sabi ko, Dok, ang bulag ba nakakakita ng multo? Gisip siya, Ang bingi ba natatakot sa, Hindi, di ba? Amen? Ito po yan. Sasabihin mo, Dok, ang bulag ay di nakakakita, ang bingi ay di nakakarinig. Paano ka matatakot sa bagay na hindi mo nakikita at naririnig? From now on, mga kapatid, from then on, hindi na siya natatakot. Wala na siya katatakutan. At all of a sudden, he got healed. Minsan yung attitude of the mind, di ko alam kung paano nangyari yun, yung attitude. Ito mong binabanggit ko sa inyo na 6, na 7 na po ngayon, ay hindi ko po yan kinuwento lang para i-outline. It's my life.
It's my principle. At gamitin niyo po siya sa pang-araw-araw na buhay. Gamitin niyo po ang nakatago dito, sa krus. It's hidden. Habang nakakita niyo ang krus, parang it's just an innocent cross. At sinabi ni Kristo, pasalin mo ang iyong krus, pero may ibig sabihin po siya, ang pagpasan mo sa krus, may kasamang mas magandang pag-iisip, magandang pananalita, no? Pasasalamat, ako, anumang bagay, kung anumang hinihiling mo, akuin mo, at tatandaan mo, lagi kang tagumpay, laging tagumpay, at pag meron kang magandang attitude, sapagat lahat ay wala. That's the power. What are your powers? Think, talk, thank, take, triumph, attitude, nothing. Ayan, ano? I-meditate niyo po yan. Meron po siyang malalim pa ho siya. Meron po, makikita niyo po siya. It is really power. At saan po ang galing ang power niyan, mga kapatid? The power of Jesus. Sa Philippians chapter 2, though He was in the form of God, He became man. Naging kagaya po natin sa lahat. Yung po yung power na ayaw ng demonyo. Sabi po ni Father Jose Siquia, kinatatakutan po ng diablo yan. Yung exorcist po ng Maynila. Bakit po kinatatakutan? Pero mo Diyos, naging tao, namatay sa isang kagaya mo, ang taba, hindi pa matabag na lang sa iyo. Na namatay siya, wala akong maituro, kakahiya naman sa inyo. Namatay siya sa isang gaya mo, sister, ha? Naka-makeup na sasabihin ng halaman, ha? Namatay siya para sa iyo. Sino ka ba? Di ba yung akawit natin? Who am I? Di ba? I am flower quickly fading. I'm just a flower. You look like that plant, ha? One day, you bloom, and one day you shall wither and die. Pero yung mukhang yan ang minahal ni Jesus. Amen? Yung mukhang yan, minahal ni Jesus. At itong katawang to, sige po, spread out your hands. Huwag niyo pong banggayin yung katabi niyo. This is the body that is loved by Jesus. Amen? Purihin natin ang Diyos. Yes. Readings na po tayo. Ngayon, papasok na tayo. Romans chapter 7, 18 to 25. First, ang gospel natin. Beautiful gospel. Ito po yung mga hindi ko yan favorite ko. Ang favorite choices ko po. Romans 7:18. Mapapansin niyo mga kapatid, may paraphrase muna po natin ang unang pagbasa. Roma 7:18-25. Ito po ay state na, akala ko pala pag santo, parang madali, yung bang mahirap abutin, Pero mga kapatid, yung mga saints, may weakness din. No? Si Saint Therese, nalaman ko recently, habang nagdadasal pala yan, si Saint Therese of the Child Jesus, Saint Therese, habang nagro-rosary, na-experience nyo ba yung nagro-rosaryo kayo nung lumagpak yung rosary, nakatulog kayo? Kung ganun kayo mga kapatid, hindi kayo nag-iisa. Si Saint Therese, ganun din. Nakakatulog, ba? Minsan ganun. Saint Paul. Ano ni Saint Paul? Ano kaya problema ni Saint Paul? Ito po ang kanyang reading. Ito binasa kanya. Mga kapatid, alam ko, buti na lang maliwanag pa kaka-print ni brother. Kasi yung dati kong mahahaba, maikli na lang, maliliit na lang. At 2 page na lang, di ba? Sabi ni Saint Paul, mga kapatid, alam kong walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihi sa aking ikatawang makalaman. Hindi po natin maiwasan yan. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Lahat po natin, mabubuti tayo rito hindi ko lang magawa ang mabuting ninanasa ko. Sa mabuting babaeng yan, may malditang babae din dyan. Amen? Sa napakabait na mukhang malasantong mukhang yan, malademonyo rin yan. Yang lalaki na yan na parang prim and proper at faithful sa kanyang wife, pakopos-kopos for Christ pa yan, malibog pa rin yan. Andiyan pa rin siya. At akala mo, yung mga babaeng matatanda, nakamanang-namanang nadasal na dasal, tumitingin pa rin po sa mga pogi yan. Andun yung kahinaan natin, mga kapatid. At walang tao, mga kapatid, ang hindi maakit sa luningning at gating, tawag dito, yung glitter, sa Tagalog. Kinang, sa kinang ng ginto. Di ba? Bisa, alam mo, sa Pilipinas,
Pag sabi, Lord, ikaw ang number one, ikaw ang number one. May kanta-kanta pa kami sa Prex, Jesus, you're my number one. Laban ni Pacquiao. Pwede po ba i-cancel natin yung meeting? Maria Joseph, Jesus mo yung number one. Pag laban ni Pacquiao, kakancelin lahat ang... Amen. Pero sabi mo, number one si Kristo, no? Ito pa, isa. Pagdating sa yung love offering, no? Magbibigay lang ng offering, bilang na bilang pa talaga niya. Pera niya, no? 5-20. Huwag ng dirham, pesos na lang. 5-20. Hulog niya doon. Kasi siya lang magbibigay doon. All the rest, maghahanap pa talaga ng barya. Meron namang buo, barya pa rin ang hanapin. O lalagay niya doon. At pagkatapos titingnan pa niya kung saan dadali ng usher. Sisilipin pa niya kung saan pupunta. May 100 ako nilaglag doon, ha? Baka may kumuha. 5-20 yun. Buo pa. Ano yun? Galing pa sa Central Bank yun. Tapos nakikita binibilang na, nakasili pa siyang gano'n, no? Pero pag pumunta na sa restaurant, pag bumili na ng mga gadget ng cellphone, mahinang 100, di ba? Libo-libo yan. Ano? Magpapakontesan pa kayo. Meron ka ng iPhone 6? Mas maganda yung Samsung. Pare-pareho naman yan eh. Anyway, why is it for God? Parang ang kulang na kulang. Part po kasi ito ng pagkatao din po natin, no? And yet, dito tayo tumatakbo. Pag dumadami na yung pera, pero hindi naman po kayo ganon. Minsan pag dumadami na yung pera natin, nakakalimot na tayo sa Diyos. Hanggang isang araw, bibiglang nagkasakit. Lord, tapos nagkasakit, hindi pinagbigyan ni Lord, namatay. Bakit mo ginawa sana ko ito, Lord? Nagagalit ka pa sa Diyos, no? Brothers and sisters, itong gabing to, magre-remind po si Lord sa inyo, gawin niyo talaga siyang number one. Pero let's face it, sa pagkatao natin, meron pa rin, nagko-combine ang good and bad. Even in myself, minsan, gising ko sa umaga, may mga gising ko sa umaga na masama yung mood ko eh, no? Minsan mainit ang ulo ko pag gising umaga. Nasabihin ko, parang gusto kong pagalitan lahat. Lahat nakikita ko mali. Tapos minsan parang pag nakita ko yung sekretarya ko, parang gusto ko siyang gilitan sa leeg. Ay, sorry ha, huwag sasabihin sa kanya. Kamag-anak po niya yung sekretarya ko. Okay. At sa kaibigan nila din. Pero biro ko lang po yun. Pero minsan, you're human, di ba? Parang at the same time, pag nakakita ka ng mga banal, parang gusto mo rin laging dadasal na ganyan. Ang sarap, parang minsan ayoko tong karakter ko na to na masyadong jittery, no? Minsan parang gusto ko, parang sarap yata gayahin si yan. Pag nakikita ko minsan yung Indians sa pag nagdarasa sila. Huwag sasabihin. Okay. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko. Take note mga kapatid. Hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko. Marami pong mga mabubuting tao, naging politician. Bago ko po pumunta rito sa Abu Dhabi, kausap ko po yung dating mayor ng Tanay. Namatay po yung kapatid niya, yung mayor ng Tanay din, mga Tanawat ko. Tapos, ang asawa niya, si Desiree, dito Tanawat ko nakaburol. Dinalaw ko muna before coming over. Pero sabi nung misis nung dating mayor, na kapatid nga nung mayor, di mo, puro pare-parong Tanawat ko, kapatid, puro mayor lahat yon. Anyway, sabi niya, talagang maitim ang politika. Kasi nagka-concentrate na siya sa Couples for Christ, no? Nagka-concentrate na sila doon. Talagang maitim ang politika, sabi nga nila. Pero ang bait-bait, pagdating doon sa gobyerno, nasisira. And this is the world. No? This is the world. Anyway, so, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masamang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa kong ibig ko, hindi ko ibig, hindi na akong may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Ito po, this explains why we have double personality. Nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan. Ayan. At ito'y salungat sa tuntunin na sa mga bahagi ng aking katawan. Ito'y na-double yun. Salungat. Dahil dito, ako'y naalipin ng kasalanang nananahan sa akin sa mga bahagi ng aking katawan, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin? Ito pong mga ano. Ayan, tumawa ako sa mga bata. Maglaro lang kayo dyan. Sige.
Sino ang magliligas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa aking kamatayan? Ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Mamaya po babanggitin natin yung part na to. So, sometimes, mga kapatid, let's face it again, sometimes, there are moments sa buhay natin na nabubuhay po tayo ng double life. At yun po yung hindi peaceful life. Hindi po siya way of the nothing. Dahil hindi po siya way of the nada. The way of the nada is faithful to one wife. Ang hirap pong maging tapat sa dalawa. Hindi imposible po yung kanta na, sana dalawa ang puso ko. May tumitibok sa kanan, meron din sa kaliwa. Di ba? Mahirap po yun eh, no? Tapos sabihin mo, sweetheart, mahal na mahal kita. Oo, ikaw lang talaga mahal na mahal ko. Sige, sweetheart, dyan ka lang ha. Bye, sweet. Ganun ka pa, no? Oh, nasa ka na? Where na you? Oo, ikaw lang tagalang love ko. Wala nang iba, mahal na mahal ka. And look at you. In the end, ang hirap yata magkaroon ng dalawang Mrs. Real. Crisis, no? Hirap isipin. Ano man yung klase ng double life with God, tapos involved ka sa mga graft and corruption, no? Involved ka sa isang girlfriend, girlfriend pa lang, mga kabataan, ha? Girlfriend. Kaya pagtatanong sila, boyfriend pa lang naman to, pero pa ako magkaroon ng ibang mga boyfriend. No! Sa pagsimula pa lang ng pagkakaroon mo ng boyfriend o girlfriend, do na, faithful ka na kaagad. I even recommend, isa na, doon sa Alin, natutuwa ko sa mag-asawa, hindi ko na pagkikwento, baka sabihin nyo, chinichismis ko, which is, in reality, chinichismis ko talaga. Anyway, yung mag-asawa na napaka-sweet nila, tawag nila sa bawat isa, irog yata, mahal? Anong tawag nila sa isa? Yung, parang mahal yata, pero parang may higit pa doon, parang mahal. Parang, kanya-kanya tayo ng tawag, mga diabetic terms, no? Mahal, sweet, sugar, honey, mga purang mga diabetic terms, no? Wala na bang tatawag ng vinegar, ganyan? O kaya tatawag na salty, o kaya sour, ganyan pero mga sweet terms. Yan. Talagang pandikit talaga yung mga pagmamahalan ng mag-asawa. And yet, mga kapatid, minsan parang nagkakaano ng konti at nakakalungkot pa minsan, active yung isa sa simbahan, nagseselos yung isa. So, yung naglilingkod kay Lord, ang tingin ng misis, parang naglililo siya sa pamagitan ng simbahan. Maraming ganyan sa Pilipinas. Father, uwi muna po kagad ako. Bakit? Hinahanap na po ako ng asawa ko. Bakit? Kasi po, pag di daw ko umuwi, ilalabas na daw niya yung gamit ko. Tumira na daw ako sa kumbento. Tapos sabi naman ng isang matanda, Father, sinampal ako na asawa ko. Bakit? Kinakabit ko raw yung pare. Diyos ko pareho sa... Tunal ako. May ganon. At minsan ganon din po siguro dito, no? Siguro may sasabihin sa inyo, ayan, diyan ka na lang kay Father Troy. Pakasalan mo na lang yan. May mga ganon, mga kapatid. Hindi nila minsan makita yung value. And yet, ito po yung hindi lang original sin mo, pati na rin yung partner mo. At pag naglilingkod ka sa Panginoon, mga kapatid, laging mayroong mga hadlang. Pero itong katanong ko, titigil ka na ba? Wag. Explain mo lang sa wife mo, husband mo. Mga kapatid, bago po ako tumuloy, magre-remind po muna ako sa inyo. Ano pong reminder ko, mga kapatid? Maganda po rin, ito po rin sa, minsan may tendency tayo na ikasalamang sa embahada, sa sibil. Tama na yun, okay na. Well, let me tell you, mga kapatid, mahalaga rin po yung tanggapin natin ang full sacrament. Amen? So mga hindi pa kasal dito, nabi-dami po, nagsasama na kayo, magpakasal na kayo. May sinodo po sa Rome, hindi ko lang kung tapos na, pero may nasasabi doon na may nagsuggest, tanggalin daw yung word na living in sin. Siguro aalisin na rin yun, pero in reality, may pagkaganon, may pagkatama pa rin po siya. Ang mag-asawa na nagsasama na hindi pa kasal, ay namumuhay sa pagkakasala pa rin. Okay. Bagamat ang simbahan ay very compassionate, sinabi ko po sa inyo, nakita ko sa larawan po ng pagkatao ni Father Troyan, very compassionate ang simbahan. Si Bishop Paul Hinder, very compassionate. Pero let me tell you, while the church is so compassionate, still, sin is sin. Kayo na po, mas maganda po yung relihiyon na hindi pinipuwersa.
Kayo na po yung magsasabi, Father, hindi pa po kami kasal. Nagsasama na kami. Pwede po ba kaming magpakasal? Magpakasal na po kayo. Huwag niyong sasabihin na wala kayong dirham. Huwag niyong sasabihin yun. Sapagkat ang simbahang ito, mayroon ding kasalang bayan. Kung ikay kasambahay at wala kang pera, walang pera pa, kasi pang pinadadala mo sa Pilipinas, lahat-lahat yon. At meron kang isang partner dyan. At alam mo naman parehong binata't dalaga kayo. Magsama na kayo. At huwag na kayong magsama, Huwag muna kayong magsama. Magpakasal na kayo. Amen? Sino po sa inyo? Purihin ng Diyos. Ano po ba ang kabit ng sampid? Meron pong dalawang klase. Number 1 po is sin. Pero pong dapat ilalagay ko po dyan, sin of commission at saka sin of omission. Ayan. Ito po yung mga kabit natin. Though meron po tayong mortal sin at venial sin, pag ikay nagmamahal sa isang tao, no? Bawa, sino po mag-asawa rito? Taas po ng kamay. Couples, magkakasama. Uy, praise the Lord. Sino po yung buong pamilya nandito po ngayon sa Misyong Pilipino? Gusto ko pong purihin po kayo. God bless you. Bigyan po kayo ng pagpapala ni Lord. Amen. Ang ganda ng ating microphone ngayon. Thank you, brothers. Brothers. Katulog na si brother. Okay. Ang sin of, ito po yung pagdikit. Mahirap pong makapasok ang blessing kapag meron po tayong attachment. Pag meron pong kabit. Hindi lamang po yung kabit sa yung kabit, na kabit nyo. Okay. Kundi yung kabit po sa lupa, tapos hindi po tayo makaakyat sa langit. Aalisin po natin lahat yun. So yung commission po, yung mga bagay na alam natin, na kasalanan, tatanggalin mo. Ang omission naman po mga kapatid, yung bagay na dapat mong gawin na hindi mo ginagawa. Amen? Meron po tayong mga bagay na dapat gawin, pero hindi mo ginagawa, gawin mo. So, importante po ito. Ang bottom line ng lahat ng ito ay isa lang. Yung gospel reading natin. I like the gospel so much. Ito po ay sa John chapter 21. Ito po yung reading niya. Pagkakain, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan. Ito po yung bottom line. Iniibig mo ba ako higit sa mga ito? Opo, Panginoon, nalalamang niyo ibig ko kayo. Pakanin mo ang aking mga batang tupa. Naalala ko mga kapatid, nung ako po ay nasa San Mateo, naka-assign San Mateo Rizal, may mga taga San Mateo rito, hindi ko makalimutan yung babae na minahal yung anak ng kanyang asawa, 3 babae, at mahal siya, siyang tinuturing na nanay. May cancer of the breast. Talagang nandun ako, hindi ko makalimutan eksena na yun. Pade, mamamatay na po ako. Sagot ko naman sa kanya, sige, mamatay ka na. Pero hindi ko sinabi, sa isip ko lang yan. Tapos, ang nagulat ako, bigla ba matinaas yung... Ewan ko ba bakit di ba lang nahiya? Pinakita mo lang yung suso niyang nakaganyan. Ah! Anyway, yun po hindi ko makalimutan. Ako naka-video ko, sorry. Anyway, mga kapatid, nakita ko po yung talagang nung cancer sa dibdib niya. Tapos may konting amoy, parang kaning baboy yung nilalapirat sa dibdib. At awang-awa ko sa kanya. Oh, lapit na po, mga anak, hindi ko po mga anak yan. Kaya mga anak po na, ay, mabait naman ninyo ha. Pero kamukha man yung nanay, yung madrasta. Minahal talaga. Mami, mga anak mo, wala na ako mga anak. Iyakan na sila. Mamaya-maya, kasi negosyante, masipag daw itong babaeng to, no? Talagang pinilit niyang taguyod ang pamilya, nagtitinda, naglalako, siguro nagpipingga pa siya, nagtataho pa yan, may sunong-sunong pa siya hanggang doon sa, nagtitinda, naglalako yan. Eto na, nagka-cancer na nga siya. Tapos may kumakatok siya, nasa 2nd floor kami, pabilin po, anak, mami, ano po yun? May bumibili, anak, puntahan niya muna. So, kung mamamatay na lang, negosyo pa inatupag dito. Anyway, isa out of the beauty, kagandahang loob niya, Tapos may maalala pang ilang bagay. Attachment pa rin sa mundo. Tuloy po tayo. Ang bottom line, I want you to have pure motivation this evening. Alam kong nagagandahan kayo sa gabing ito. Amen. Alam kong nabe-bless kayo ngayong gabi. Amen.
At lalo kayo pagpapalain ng Panginoon, especially nasa dulo doon. Sa dulo rito. Sa dulo doon. Sa dulo dyan. Kaya maski kayo dyan, pinagpapala ng Panginoon. Naririnig niyo ba ako? Amen. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, ang bottom line ng gawain ninyo, wag po dahil sa mayroon kayong nagagandahang bagay. The bottom line is, you love Jesus. Di ba, no? You love Jesus. Dapat may videohan yung batang yan para paglaki niya, ako yung halang-halang doon nung araw, no? Di ba? Tapos malay natin, naging pari yan, di ba? No? Who knows? Ako po, maliban po doon sa, segue mo na, maliban po dito sa aking pong preaching ngayong gabi, habang ako po yung nagdalalakad dito, nagdadasal po ako, ang prayer ko, Lord, sana po may tawagin si Lord na maging pari po dito sa community na to. Amen? Kaya po, kung isa lang ang anak mo at tinawag po yan ng Panginoon, huwag niyo yung pagdamot, ibigay niyo na. Akala niyo ba pag nag-asawa yung anak niyo na yan? May asawa na. Akala niyo ba alagaan kayo? Hindi. Dadaling kayo sa home for the aged niyan. Merong mababae, taga Sweden, oh, my children, will you take care of me? Yes, mommy, we will take care of you. We see to it that you're well taken care in the home for the aged. Galing, ano? Galit na galit siya. Anyway, so, pag kayo isang anak, at pari po yung anak nyo, pag tumanda kayo, isasama niyan kayo sa kumbento niyan. Hindi kayo iiwanan. Kala niyo ba mawawala kayo? Kasama kayo ng anak niyo. Ganon ang ginawa ko sa mami ko. Until she died. Lahat ng kapatid ko, hindi siya inalagaan. Inalagaan ko ang nanay ko. Pareho ni Father Arlo. Ganon din po si Father. Hindi ko alam ang story niya, pero mga kapatid, isa po sa iniyakan ko sa buhay ko, nanay ko eh. Yung pong pagmamahal. So mga kapatid, sa gabi pong ito, I want you to tell Jesus, I love you. At sasabihin niya sa iyo, feed my sheep. Motivation po nating mga grupo. Bakit nyo ginagawa ito? Para ba maging tanyag? Sabi kahapon sa Philippians? No. Para mapakinggan ang magandang boses nyo mga nagluluksa dyan. Magaganda kayo kumanta sa totoo lang. At ibang motivation niya. Okay. Pero natutuwa tayo mga kapatid, even to them, no? We share the goodness of Christ. Amen? No? Even to them, no? We share. Maski po yung ibang mga kagabi, nag-comment sa akin kanina umaga si Lazarus, yung cook sa bishop's house. Father Gerald, sabi niya, Father Gerald, you're not giving a retreat. You're giving film showing. Tatawa ako talaga. Gusto ko sana siyang awayin. Kaya lang. Kaya lang. Sabi ko, hindi mo kasi ko naiintindihan eh. Anyway, pero natuwa naman ako dahil concern siya sa laundry ko, sa yung damit. Sabi ko, don't worry brother, I have somebody who takes care of my clothes. Anyway, tuloy po tayo. So, ganito po ang Diyos. By the way, so, ang tanong, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Mahal mo ba ako? That's the question. Nasaan yung relo ko? Wala pa. Mahal mo ba ako? Feed, 3 times mo tinanong. Kasi po, kakibat ng tanong yung kasalanan. 3 times. Mahal mo ba ako? Yes, mahal kita. Feed my young sheep. Second, do you love me? Yes, Lord, mahal kita. Feed. Kaya kung ano man ginagawa nyo rito ngayong gabi, gawin nyo po ito because you love Jesus. Sabi ni Mother Teresa, Jesus, only Jesus, always Jesus. Kaya ngayong gabi sabi ko, Lord, this is not me. Oh, this is for Jesus. Only Jesus, always for Jesus. Wala na pong ibang number 1 dito, si Jesus Christ lamang po. Purihin natin ang Panginoon. Kaya sure kung successful po ito, hindi po magaling si Father Gerald, ang magaling po si Jesucristo. Meron po ako ikikwento sa inyo. Ito po sabi ni Saint San Pablo, sabi po niya, meron tayong kasalanang mana. Dito po nanggaling yung concept ng original sin. At itong tinuturo sa atin ng katisismo, meron daw tayong kasalanang mana. On the other hand, mga kapatid, ang kasalanang mana sa unang magulang na original sin, let me tell you, there's also another thing that we have inherited from our first parents. Ano po ito? Meron po tayong original goodness
At mga kapatid, I want to emphasize this thing in our lives tonight. Ayan, yan. Original sin versus original goodness. At ano po ang meron dito sa original sin and original goodness? Yung bata, na-observe ko yung bata, kapag hindi mo naman tinuturuan, anak, huwag mo itutulak yung huwag mo itutulak yung kapatid mo, ha? Huwag mo itutulak. Pero minsan, makikita mo biglang, saan galing yun? No? Minsan, doon sa halahala, bless the Father, bless the Father. May dalang laruan, yung kanyang laruan, bigla man tinabig yung kamay kong gano'n, pang! Yung tinabig niya. Parang sabi, hindi mo ba kilala na pare ako? Gusto ko sana sabihin ka nun, ano? Pero, no, it's just coming from original sin. Pero isa pa, yung anak mo, iniwan mo sa TV, mamaya, bakit? Naawa po ako dun sa cartoon. Kawawa naman siya, walang makain. Naawa siya. Saan galing yun? Original goodness. Deep inside us is good. Meron po akong isang film, pero hindi ko napapakita po sa inyo. Ang paborito ko po yung, alam niyo Happy Feet? Yung, mahilig ako dyan Happy Feet. Ang kwento dito is global warming ang issue dyan. May storya talaga siya. So sabi ni Happy Feet, sabi niya, I will appeal to their original goodness, to the goodness that is within them. I will appeal and tell them my cause. Ang lang niya, kwak, 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 ang gawa niya, hanggang nakita niya, nagsasayaw siya na, parang lulalay natin, put your right hand in, put your right hand, parang ganun pinagagawa niya, hanggang nakita nila yung dahilan. So, each person, ito po yung i-invoke natin, mga kapatid, doon sa 6 or 7 secrets of the cross. Invoke the goodness. Halimbawa, yung boss mo, nararamdaman mo yung boss mo, ayaw ka. Amo mo, ayaw ka. Kapatid mo, kaibigan mo, parang negative ang lahat ng pakiramdam mo, may naiinggit sa'yo. Sasabihin mo lang, all is well. Mahal na mahal ako ng boss ko, maski hindi masyado. Sabi mo, my boss loves me so much. He's so cute. My boss loves me so much. He's so nice. So nice. Let me tell you, mga kapatid, things change. You bet. You bet. Nagbabago po ang pagkakataon. Halimbawa lang, si brother, ganyan, sabi, he's so nice. Brother, he's so nice. Yan. He's so nice. Yan, di ba? Okay. And he smiles. Infective po ang goodness, mga kapatid, no? So let your goodness out of you. Yun po yung promise of baptism. And we overcome evil by that. Mga kapatid, pupunta po ako sa Trinoma. Sa Trinoma, meron po dong image si St. Michael. Dumadalaw po ako sa chapel. Napunta ako Mega Mall, pupunta ako sa simbahan. Ang ganda-ganda. Ang ganda pa ng simbahan kaysa sa parokya ko. Talagang Anyway, so ito po yung laraw. Hindi po yan. May laraw po si St. Michael doon. Ito po yung image. Hindi rin po yan. Ito na. Wala pa. Ito na po yung mukha ni St. Michael. Doon po sa, gisingin nyo na siya. Ayun. St. Michael the Archangel. Yan po yung image po doon. Pagdaan po ninyo, silipin nyo ng konti. Ito yung sinasabi ni Father. Alam niyo po ba na sa totoo lamang, maganda po yung mukha ng demonyo dyan. Ang ganda ng katawan, ang ganda ng Tapos parang inaapi niya yung demonyo. Parang pag nagdadasal ako, parang kawawa naman yung demonyo. Parang ina-identify ko yung sarili ko doon sa demonyo kaysa doon sa anghel. Lalo na pag nakakaramdam ka ng pagkaapi, pag-depression, parang ramdam mo ikaw yung demonyo kaysa doon sa anghel. So Lord, ako po yung demonyo. Maawa ka naman sa akin. Parang gano'n, Anyway, let me tell you po mga kapatid. Ito po yung next, wala na yung isang image niya. Let me tell you mga kapatid, ay hala-hala nga pala po, ang aming mong patron angel ay si St. Michael. Ito po yung ginagawa ng mga tao, lapit po sila doon kay St. Michael, mataas. Pahit sila ng pahit, demonyo pinapahira nila. Demonyo pinapahira niya. Saka gagano kayo. Ito pa yung dalawang matanda. Nako, dinagdagan to add injury to insult. May daladalang bulaklak, sampagita. Walang mapagsabitan. Alam niyo na ko sa sinabit, sa sungay.
Lapit yung isang matanda. Sa kabilang sungay naman siya. Ay, naku mga kapatid. So anyway, kaya po, nangangarap po sana isang araw, St. Michael, magkakaroon siya ng maayos malagyan ng second floor. Kaya nakita ko yung, wow, sana ganyan din kami sa Pilipinas. No? Anyway, so this is how God is. No? Pero let me tell you, sabi ko sa mga tao, bakit pa pag maitim, demonyo, at maputi, anghel? Kaya ang tingin natin, yung mga maitim dito, mga negro rito, mga mukhang demonyo. At ang mga mapuputi at mistiso, sila yung mga anghel. Pero mga kapatid, it may happen the other way. The black people may be the good ones, and the white people may be the bad ones. Hindi po totoo yun, ha? Baka mababait din ho kayo. The good people may be the good ones. Pwede siyang paligtad eh. Amen? So anyway, but let me tell you a second fact. The second fact is, Saint Michael and the devil are both inside each one of us. Saint Michael, the original goodness, and the devil, original sin, is both inside us. At araw-araw po nagsistruggle tayo na pagsikapang i-overcome ang ating pong buhay, sa ating buhay. Dahil dito mga kapatid, ano pong role ng good news? Ito pong sinabi ng Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me. Babagitin po natin sa susunod na mga araw. He has anointed me. Ito po yung role natin. To bring the good news to the poor. Ano po yung good news? Sa mga, ang kanta natin, let the weak say I am strong. Let the poor say I am. Okay. Can you tell a poor person he is rich? Ito po yung invoking the goodness within. Pag dumadalaw po kayo sa ospital, ito pong ugali natin, pag dalaw sa ospital, kawawa ka naman, kaya ka naman nagkakaganyan. Kasi naman, sigarilyo ka ng sigarilyo, tumatalikod ka pa sa Panginoon. Ha? Anong ginagawa mo? Humahanap ka ng ibang mga bagay sa buhay mo. Anong klaseng ugali yan? Mamatay ka na. Ano? Buti na lang, di po niya ako napapansin. Mga kapatid, meron po mga ganun tayong mga tendencies. Yes or no? Kaya pag may taong negative thinker po at na magsasalita ng negative, sarado niyo po. Yung mga dumadalaw, sarado yung negative words, keep out. Yung mga ganun mga, kawawa ka naman, ayan, mamamatay ka na, may cancer ka kasi. Ganito po, pag dumalaw po tayo, the good news is, kapatid, gagaling ka. Paano ka makakasigurado mo? Basta sabihin mo lang. Kaya sabi ko lang yun, gagaling. Makakapasa, pero minsan sinasabi ko po, babagsak ha. Yung mga titik ng board, pabigla-bigla lang yun. Sabi nga, Father, pagdasal mo naman ako, ay kapatid, sorry, babagsak na. Bigla ko nabanggit. Bumagsak nga. Pag spontaneous po yan eh. Wag niyo, pero hindi po ako manghuhula. Anyway, meron naman ako sinabi, Father, hindi pa siya natatapos, mag-exam, papasa ka. Papasa, pumasa nga. May words of power. Pero of course, may another aspect po yung mga bagay na yan. So mga kapatid, the good news is to tell the person he is worth. Sabihin mo, you're beautiful. Wag mo sasabihin, anak, ang pangit-pangit mo, manang-mana ka sa lola mo. Ito mukhang Kastila, mana sa amin. Ito mana sa mother-in-law ko. Huwag mo compare. Sabihin mo lang sa kanila, you're both good. Mabuti kayo. Yan po yung good news. Naghihirap ka. Hingi ng hingi sa yung kamag-anak mo. Alam ko member kayo ng DOH, Department of Health. Hindi health, ha? Department of Health. Tama ko ba? Yes or no? At kayong hingian ng mga tao, kala pagkayaman-yaman ninyo. Well, of course, may angat ng konti. Pero siyempre, nag-iipon din kayo, no? Anyway, minsan nakakabitaw ka ng salita. Kuya naman, tagal-tagal mo nang nagtatrabaho. May binigyan ka naman ng pagkakataon ni nanay. Ako, wala man ako nabigyan ni mana. Wala akong, sumikap ako. Tapos ikaw, hingi ka nangi sa akin. Magtrabaho ka naman. O, ito, pera. Nakabot ka naman. Pero bago siya makakuha ng pera, katakot-takot na sermon ang aabutin niya sa'yo. Ayan. Dagdagan niyo po. Medyo sabihan niyo ng konti. Tama rin naman medyo sabihin mo, anak, magtrabaho ka na. Hindi naman pwede yung nakatambay ka lang dyan. Pero aangat din ang buhay mo, ha? Sabayan niyo po ng ganon. Aangat ang buhay mo. Ayan, sabi niya, laging malas kami. Nag-a-apply kami sa Canada. Hanggang Canada lang kami nakakarating. Ayan.
makakarating ka, at least sa Cubao, pero makakarating ka sa vision mo. Gaganda ang buhay mo. Maski hindi ka naniniwalang gaganda ang buhay niya, sabihin mo lang. I said that to my sister. Sorry, nagkakanta ako ng buhay ko. Yung kapatid ko parang medyo lagi, hindi naman siguro parang, hindi nila siniswerte talaga. Minsan paglapit niya, minsan may tendency ako sabihin, hindi naman ako mayaman pare, konti lang talagang pera. Ano ka ba? Parang gusto ko sabihin. Pero abot ng konti, pasensya ka na dyan. Di bali, aangat ka din. Pag mayaman ka na, tutulungan mo naman ako, ha? Maganda naman ako. Oh, Father, ganda na siya. Pero nakikita ko, nagsikap siya. Ngayon po, hindi na siya nangihingi sa akin ng pera. Hindi na siya lumalapit. Lumuwag ang buhay. Simple word. Sabihin mo lang, aangat ka, gaganda buhay mo. Maski hindi, lahat ng signs wala sa pag-angat. Aangat ang buhay mo. At kung kayo po, may mga utang sa credit card, at malapit nang makulong, at nakulong na, sabihin mo, baka babayad ako sa credit card. Sabihin nyo ngayon. Ayan, ang mga may utang sa credit card. Hindi ako makukulong. Sila ang ikukulong ko. Joke. Okay. Mga kapatid, sa buhay po natin, meron po akong final word. Meron po tayong tinatawag na, ito po yung mga kinakonsole nating tao. Meron po silang 5 stages of grief. According to Elizabeth Kubler-Ross, meron pong 5 stages of grief. Ito po yung denial. Minsan, ito yung pag nagdadala tayo ng good news, minsan sasabihin ng isang tao, wala naman akong sakit, wala akong sakit eh. Hindi, may sakit ka talaga. Wala, may sakit ka talaga. Huwag mo nang pilitin. Baka nasa first stage siya. Amen? Pag nasa first stage siya, wag mo siyang pukpukin. Hayaan mo lang siyang mag-deny. Okay. Hindi ka diabetic. Diabetic ako. Second po, mga kapatid, ito po yung medyo magugulat kayo, lalo na yung na lumalapit na mga maka-Diyos, no? Anger. Galit po sa Diyos yan. Dumarating sa point yan, ha? May cancer siya. Lord, coordinator pa man din ako doon sa simbahan namin sa St. Joseph's Cathedral. Bakit ako may cancer? Galit ako sa iyo, Lord. Galit ako. Kaya, di ba? Sasabihin mo naman, huwag kang magalit kay Lord. Masama yan. Huwag mo siya magalit. Huwag mo siyang laitin. Ha? Bakit nga ba nagalit ka rito? Sabihin mo sa kanya, sige lang, sige, sabihin mo yung gusto mo, feel mo. Huwag kang ma-scandalize. Kasi sabihin mo, ito taga-simbahan, kung anong sinasabi sa Diyos. Taga-simbahan ka pa man din, ganyan sinasabi mo. Huwag mo nang ganunin. Dumadating po talaga yan. Pag dumating yun, may stage of anger po siya, kokonsole mo lang siya, sabihin mo lang sa kanya, sige lang, labas mo yung feelings mo. Pagkatapos nun, sasabihin mo, galit ka pa ba sa Diyos? Mapapansin mo hindi, nagre-release lang ng feeling. That explains Jesus saying, Eli, Eli, lama sabachthani. Ito po yung act of exasperation. Third po, bargaining. Yung iba po, humihingi po ng healing. Pero po, pangatlong to, naniniwala pa rin po ako na even if we are bargaining with the Lord, nagbibigay pa rin po siya ng himala. I always believe miracles do happen. Naniniwala po ba kayo sa himala? Sino po naniniwala sa himala, mga kapatid? Ako naniniwala sa himala. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. Laging may himala. Amen. Depression po ang number 4. Ito po, dapat katabi kayo. Sometimes, sa pagbibigay po ng konsuelo, pagpapayo, hindi po kinakailangan ng maraming salita. Minsan kinakailangan tabihan mo lang siya. At minsan kwentuhan mo lang siya ng paborito niyang kwento. Halimbawa, yung matanda, alam mo yung matanda ng kabataan, babaero. Sabihin mo, Tay, Lolo, nakailan chicks kayo? Ganon. Minsan meron kong tinatanong na matanda na ganon, ano? Kapari kong tao, tanong ko, ilan yung naging babae niya? Sabi ko, yung babae bang yon? Yung lola nung kapitbahay na nyo yan? Minsan nagkikwento na siya ng kwento niya. Kasi down na siya eh. And then, after that, Lolo, kumpisal ka na. Ayan, magkukumpisal na siya. Amen? Finally po, acceptance. Ito pong pinakamaganda sa lahat po ng tinitulungan po natin. Once the person accepts the reality of death, the reality of having nothing, maski po sa lahat ng kamalasan, tinanggap na niya, and he starts to say, Lord, I still praise you in spite of my life. Yun po ang blessed moment. Okay. So mga kapatid, dumarating po sa ating buhay ang
mga dapit hapon. No? Ito, meron pong tatlong bagay na siguradong mangyayari sa atin. Number one is, hindi po maiwasan ng pain and suffering. It's always there. Hindi ko lagay sa video. Number two po, getting old. And number three po ay dying. Ito po ang reality. Mapipigilan through 6 or 7 secrets, mapaprolong, madidelay, pero lagi po siyang nandiyan. Pag sumapit po tayo, mga kapatid, sa dapit hapon ng ating buhay, ito po sasabihin natin sa Panginoon, Lord, salamat po sa lahat-lahat. Balang araw, natatapos na kayo dito. Ang tanong ko lagi sa mga sa inyo, saan kayo magre-retire pagkatapos? Lagi ko po ang tanong yan. Sampid ka lang dito, maski anong ginawa natin, hindi kayo pwede maging mamamayan dito, pero sa totoo lamang kayo naging bahagi ng pag-unlad ng bansang ito. Pangalawang bansa na natin ito. This is your country now. No? UAE is your own country now. And you also, nagmamalasakit na kayo at ang presidente nyo ngayon, hindi na po si Pinoy. Ang presidente nyo rito, ang pangalan ng presidente nyo? Si Sheikh Khalifa na ang presidente ninyo. At marami sa inyo pumupuri sa kanya. And yet, pagdating sa dapit hapon ng ating buhay, sasabihin natin, goodbye. Mga kapatid, ito pong papakita ko po sa inyong film ay tungkol po kay Father Hontiveros, late Father Hontiveros. At meron po siyang kanta na paborito ko po, kinakanta to sa mahal na araw. At i-explain po niya rito kung paano niya na-compose yung awit na yon. At ito pong ating meditation song tonight. At pakinggan po natin si Father Honti. It was a poem that was given to me by a woman who was dying. She was dying of cancer, I think, sa dapit hapon. And then she wrote a poem about the dapit hapon, the twilight, and the twilight of her life, really, no? And she asked, she said, could you make it into a piece? So I wrote the piece. And then I sent it back to her. And 1 month later, she was dead. Now, it's a very beautiful song. That one. Tuwing dakong dapit hapon, minamasdan kong lagi.
sa atin pong sa pag-aalay ng buhay bilang OFW, kayo po ay naghahandog ng inyong sarili. At ang handog niyo rin po sa inyong mga anak at sa inyong mga minamahal sa buhay ay sarili niyong buhay. At kapag dumating po kayo mga kapatid sa gabing kulimlim, ito naman po ang patid ng Panginoon sa atin na hindi po siya nagpapabaya at andyan din po siya handang tumanggap sa inyo. Pagsapit ng gabing kulimlim, naririto ako. Papawiin ko ang lumbay mo. Kukumutan ka ng saya at aakayin ko ang pagsikat ng umaga. Yakapin mo kaloob kong buhay sa iyo. Sa piling ko, damhin mo ang mundo. Sa kapwa mo muling mabibigo, kapayapaan